Kumuha kaagad ako ng isang basong alak bago ko ito nilagok. Humikit ako ng mariin. No doubt, Austin is my son. May nangyari sa amin ni Sam? Simula pa lang hindi na ito nagsisinungaling sa akin. Marami akong kasalanan sa kanilang dalawa. Kanina ko lang na-realize. Pumasok sa isip ko si Austin. I'm sorry. Hihingi ako ng tawad sa anak ko. Sinaktan ko ito. I am a bad father, ha? Nilago ko pa ulit ang isang alak at padabog na inilapag ang baso sa mesa. Naalala ko pa noon kung paano ko ito idininay na hindi ko ito anak. Naalala ko pa noon kung paano ko ipinaramdam dito na hindi ko ito anak. Kinuyom ko ang kamao ko at bago sumandal sa sopa at pumikit. Napadilat lang ako nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok doon ang kaibigan kong doktor. Buti na lang nasa Pilipinas ito ngayon. Sa Amerika kasi ito nakatira. Hinis kong tiningnan ito, mukhang galing sa ano. You even disturbed me in my night. Bungad nito sa akin. Nilapag ko kaagad ang toothbrush na kinuha kanina bago ako umalis sa mesa na nasa harapan namin. Hindi ko pinansin ang sinabi nito. Kunot noon niyang tiningnan ng dalawang toothbrush na nasa harapan namin. What is that? I have a lot of toothbrush in my house. Nakakunot na sabi nito. Pumikit ako ng mariin at sinamaan ito ng tingin. Use that for DNA test. Inis na sabi ko at nilagok ang isang basong alak. Bago ako tumayo, tumingala ito sa akin. Who is this for? Nagtatakang tanong nito. Don't ask anymore. Just do it. Malamig kong sabi, bago ako naglakad papunta sa pintuan. Tumayo ito at tiningnan ko. Where are you going? Are you going to leave me here? Tanong nito. Lumapit ito sa akin. Hinarap ko ito isang beses. Pupuntahan ko lang ang mag-ina ko. Seryoso kong sabi bago ako lumabas. Narinig ko kaagad ang tawa at mura nito sa akin mula sa loob ng VIP room. Pero natabunan na yun ng malakas na music dito sa bar. Alam ni Daniel C., kaibigan kong doktor na umuwi dito sa Pilipinas na hindi ko alam kung anong dahilan. Pinatunog ko kaagad ang kotse ko bago ako pumasok. Pinaharurot ko kaagad ito paalis sa bar na yon. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan si Emma. I-send mo sa akin ang address kung saan nakatira si Miss Versace. Mas lalo kong pinaharurot ang sasakyan ko. Kinakabahan ako sa hindi malaman kung anong dahilan. Mas lalo kong binilisan. Binalik ko ang paningin ko sa phone ko nang umilaw ito at tumambad sa akin ang text message ni Emma. Pinatay ko ito at kaagad pinuntahan ang address na sinabi nito. Hindi ako mapakali. Kinakabahan ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Kinalma ko ang sarili ko kahit na alam kong wala itong saysay. Huminto kaagad ako sa isang malaking gate na merong malaking bahay sa loob. Lumabas ako ng kotse at kaagad lumapit sa gate at hindi nagdalawang isip na mag-doorbell ng paulit-ulit. Tumingala ako sa building na ngayon bukas lahat ng ilaw. Nag-doorbell ulit ako ng isang beses at paulit-ulit pinindot. Ano ba yan? Masisira ang doorbell sa ginagawa mo? Si Migs, boses pa lang kilala ko na. Huminto ako sa pagpindot ng doorbell nang binuksan na ni Migs ang malaking gate. Nagulat ito nang makita ako, pero kaagad napalitan ang mukha nito ng galit. Humakbang ako ng isang beses pero pinigilan niya ako. Suminghap ako. Si Sam, tanong ko kaagad. Tumaas ang kilay nito at sarkastiko akong tiningnan. Wala akong oras para sa'yo, Migs. Wala dito si Samantha. Matigas na sabi nito. Umiling ako at hindi naniwala. Alam kong tinatago nila si Sam sa loob. Wala akong pakialam kung galit sa akin si Sam. Ang gusto ko lang ay makausap ko ito. I just want to talk to her. Umatras ako ng isang beses at tumingala. Samantha! Sam! Sigaw ko. Kaagad nataranta si Megs at tumingin sa paligid. I smirk. Ilabas niyo na kasi para hindi ako mag-eskandalo dito. Tiningnan ako ng masama ni Megs, pero sabay din naming nilingon ang kakalabas lang na si Zoe. Lumapit ako dito. Si Samantha, where is she? I just want to talk to her. Sabi ko at nagsusumamo. Gusto ko lang siyang makita at makausap. Wala pa akong panahong isipin kung gaano kasakit ang ginawa ko dito. Ang priority ko ngayon ay ang makita ito at makausap. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Malamig na sabi nito. Nagkatinginan kaming pareho. Ramdam kong galit ni Zoe habang nakatingin sa akin. Pero as of now, I don't care. Si Samantha muna. Where is she? Malamig kong sabi.
Medyo lasing dahil sa nainom kong alak kanina, pero alam ko pang ginagawa ko. Lumapit ako dito dahilan para umatras naman ito ng isang beses. Wala dito si Samantha. Ngumisi ako sa sinabi nito. Alam kong tinatago nila si Sam. Alam kong meron akong kasalanan. At alam ko kung gaano kalaki yon, pero gusto ko lang itong makausap at makita. Don't fool me. Alam kong nasa loob lang si Sam. Tinatago mo lang. Galit kong sabi. Palihim kong kinuyom ang kamao. Sino bang nagsabing nagloloko ako dito? Singhal ni Zoe sa akin. Pumikit ako ng mariin at hinilot ang sentido. Then let me in. Hamon ko. Ngumisi si Zoe at tumabi ito. Hudyat na papasok ako. Madali lang pala kausap eh. Pinigilan nito si Meg sa pagsasalita. Kaagad akong pumasok at dumiretso sa dobleng pintuan ng bahay nila. Walang pag-aalilangan ko itong binuksan at una kong nakita ang mga katulong. Hindi ko ito pinansin at una kong pinuntahan ng pangalawang palapag. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Naninikip ito na hindi ko alam kung bakit. Kinakabahan ako at yun ang nararamdaman ko ngayon. Tiningnan ko lahat ng kwarto at mga closet nito. Pero wala akong nakita ni isang anino ni Sam at ng anak ko. Bumaba ako ng hagdan. Baka nagtatago lang eh. Pumunta ako sa kusina, sa guest room, sa pool, sa banyo, sa kwarto, sa study room, sa kwarto ng mga kasambahay. Pero walang Sam at Austin akong nakita. Kahit si Manang na lang sana. Nangihina akong bumalik sa sala kung saan naroroon sina Megs, Ina at Zoe na nakatingin sa akin na walang emosyon. Naninikip ang dibdib ko habang nakatingin dito. Meron ka bang nakita? Sarkastikong sabi ni Zoe. Hinihingal ako. Where are they? Mahina ang boses ko nang itanong ko yon. Nawalan ako ng lakas. Umalis. Umalis sa Pilipinas. Umalis dito. So now please get out. Kung gusto mo silang hanapin, then go. Alam mo kung saan pupunta. Nanatili akong nakatayo sa harapan nila kahit na pinapaalis na nila ako. Nanatili akong nakatingin sa kanila. Nangihina ako pero hindi ko pa pinahalata. Where are they? Iniwan na ba nila ako? Hindi pwede. Hindi pa ako nakakahingi ng tawad eh. Alam ko kung anong magiging kahihinatnan sa nagawa ko. Pero susubukan ko. I'll try. I'll try hanggang mapatawad ako ni Sam at ng anak ko. Kung mahal niya pa ako, kukunin ko ulit ito. At kung hindi na niya ako mahal, gagawin ko ang lahat upang mahalin ako pabalik nito. Kahit na itaboy niya ako, ipipilit kong sarili ko. Sabihin mo kung nasan sila. Malamig kong sabi. Nangihina ako pero hindi ko pinakita sa kanila. Kalmado lang pero sa loob-loob ko ang bigat-bigat. Hindi ko naabutan ang mag-ina ko. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanila. Bakit namin sasabihin sa'yo? Serve you right. Alam mo ba na isang agaw buhay ang pagbalik ni Sam dito sa Pilipinas? Alam mo ba kung gaano kahirap para kay Sam na bumalik dito? Sa lugar kung saan nagsilbing impyerno ang buhay niya. At isa kayo doon. Sa lahat ng dahilan na yon. Yumuko ako dahil wala akong masabi. I didn't know na gano'n ang mangyayari sa kanya. Ang hirap-hirap para kay Samantha na bumalik dito sa Pilipinas dahil sa nangyari. She's traumatized if you are aware of that. Kung hindi lang para sa anak niya, kung hindi para lang kay Austin, hindi yun babalik dito. Kahit na gusto niyang maghigante. She wants a revenge. Gusto niyang saktan kayo. Gusto niyang maramdaman niyo kung gaano kasakit ang nangyari sa kanya. Naguunahang umagos ang luha ni Zoe habang galit na nakatingin sa akin. I'm sorry. Hindi ko maisatinig yon dahil nagbabarang lalamunan ko. Nangingilid ang luha ko habang nakikinig dito. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung ano. Pero hindi niya nagawa. Hindi niya nagawang saktan kayo kasi hindi niya kaya dahil mahal niya kayo. Hindi niya magawang manakit ng tao dahil mabait si Samantha. Hindi niya nagawang ibalik sa inyong sakit na dinanas niya dahil doble-dobleng sakit na mararamdaman niya pag ginawa niya yon. Dagdag ni Zoe, yumuko at kinuyom ang kamao. Where is she? Nanghihinang tanong ko. Humagulgol si Zoe habang hindi makapaniwalang tiningnan ako. Suminghap ito at humakbang ng isang beses. Ako na magmamakaawa sa'yo. Tigilan mo na si Samantha. Tigilan mo ng alaga ko. Awang-awa na ako, Mr. Valerian.
Durog na masyado ang babaeng yun. Hindi niya deserve ang sakit na dinanas niya. Hindi niya deserve ang lahat ng sakit. So please, tumigil ka na. Hayaan mo maging masaya si Samantha kasama ang anak nito. Huwag mo nang guluhin. Samantha deserves someone better. And it's not you. Galit na sabi ni Zoe bago kami tinalikuran. I can't let go of her. Sam's POV. I like this place, Mommy. Napatingin ako sa anak ko nang nagsalita ito. Tumingala kaming pareho pero kaagad kong dinungaw ito nang nagsalita ito. Naka-coat kami ng makapal pareho. I smiled at him. Kasalukuyan kaming nasa Eiffel Tower dito sa Paris. Hinalikan ko ang noo nito habang nakangiti. 3 linggo nang nakalipas nang umalis ako sa Pilipinas kasama ang anak ko at si Manang. Pinalitan na ako ni tita ng magiging modelo sa trabaho sa Valerian. Sariwang-sariwa pa rin sa akin ang nangyari. Hinding-hindi mawawala sa isip at puso ko. Kahit saan ako pupunta, hindi pa rin nagbabago. Naalala ko pa rin ang lahat. Still fresh. Parang kahapon lang nangyari. Huminga ako ng malalim bago ko tiningnan ang anak kong panayang ngiti habang nakatingala sa Eiffel Tower. Dito na tayo titira. I whispered at him. Bumaling ito sa akin at tumango. Tumingala din ako upang tingnan ang Eiffel Tower. Nangingilid ang luha ko habang nakatingin dito. At hindi ko mapigilang hindi isipin ng magulang ko. Siguro nangungulila ako sa kanila sa pagmamahal ulit ng isang ina at ama, sa pag-aalaga ng magulang. Ngumiti ako ng malungkot. It's okay. Masasanay din ako. Balang araw, masasanay din ako. Nandyan naman si Tita Zoe, Migs, Ina, Manang at higit sa lahat ang anak ko. Sila ang pamilya ko. Pinunasan kong luhang tumulo sa mata ko bago ako ngumiti at sinabayan ng anak ko. Hindi na rin masyado kaming nag-uusap ni tita at kung mag-uusap man kami, kinukumusta lang kami at hindi na pinag-usapan kung anong nangyari sa Pilipinas. Wala na din akong balak alamin kung anong nangyari doon. Gusto ko lang maging masaya kasama ang anak ko. Kahit mahirap maging masaya, kahit mahirap ngumiti, kahit mahirap tumawa, kakayanin ko para lang sa anak ko. Pinasyal ko ang anak ko dito sa Paris, kung saan napuntahan ko na. Kung saan minahal ko ng mga lugar dito sa Paris. Pina-private ko din ang mga profile namin para hindi kami mahanap ng kung sino dito sa Paris. Sa lawak ng Paris, imposibleng mahanap kami. Hello? Bungad ko kaagad kay tita ng isang araw tumawag ito. Nasa hotel kami ngayon kung saan ako nakatira noon. Lumayo ako ng bahagya kay Manang at saan akong kumakain. How are you? Nag-aalalang tanong nito. Napangiti ako sa tanong ni tita. Hindi ako makasagot dahil hindi ko alam kung maayos ba ako o hindi. Lumingon ako sa anak ko saka ngumiti ng matamis. I am okay, tita. More than okay. Dahil kasama kong anak ko, si Austin. He's my home, my family, my pahinga and my everything. Dumaan ulit ang isang araw. Sinubukan kong maging masaya. Sinubukan kong ngumiti at tumawa. Pero thank God nagawa ko kasama ang anak ko. Kahit napakiramdam ko merong kulang sa akin. Kahit napakiramdam ko meron pa akong hinahanap. Sa totoo lang ang hirap maging masaya. It's really hard to be happy. It's hard to smile. It's hard to laugh. Pero sinubukan kong gawin. Pinilit ko sa sarili ko dahil kahit anong gawin ko alam ko. Dadalhin ko ang sakit at masamang nakaraan ko. Alam ko parte na ng buhay kong mapait kong nakaraan sa Pilipinas. Dahil alam ko sa sarili ko habang buhay itong nakatatak sa akin. Good afternoon, Miss Samantha. Ito na yung nakuha ko sa investigasyon about Lucia's background. Bumalik ako sa ulirat nang nasa harapan ko ng private investigator na kinuha ni tita para sa akin. Nilapag niya ang file sa harap ko. Ngumiti ako dito at dahan-dahang kinuhang brown envelope. Binuksan ko ito at tiningnan. Una kong nakita ang picture nung Lucio na naka-poker face. Mukha palang hindi na mapagkakatiwalaan. Napangiwi ako ng tumindig ang balahibo ko habang nakatingin sa mukha nito. Nahirapan akong hanapin yan. Nahirapan akong imbestigahan ang lalaking yan. Masyadong private ang mga profiles niya. Nakalock lahat pero ginawan ko na ng paraan para mahanap ko. At yan ang nakuha ko. Mahabang sabi ng private investigator ko. Nasa isang restaurant kami ngayon dito sa Paris.
Nasa VIP room kami tulad ng ginagawa namin ni tita. Dahil kapag nasa labas ako, ay merong makakakilala sa akin. Bago ako umalis sa Pilipinas, sinabi ko lahat kay tita at kay Detective Castro ang boses na narinig ko. Nagpa-imbestiga din ako ng sarili ko lang. Humingi ako kay tita ng isang private investigator na magaling, pero hindi alam nito nakikilos ako mag-isa. Bumaba ang mata ko sa pangalan ni Lucio na nasa baba ng picture niya lang. Lucio Antonio Sandoval. He's an ex-con. Basag muli ng aking private investigator sa katahimikan na namamagitan sa amin. Hindi ko matanggal ang paningin ko sa papel kahit na nagsasalita ng nasa harapan ko. Bumaba ulit ang mata ko at nagtagal ito sa dalawang pangalan na nakalagay sa wife and daughter. Nanlaki ang mata ko at ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko habang nakatingin dito. Oh no! Danica Safin Sandoval and Sofia Claire Sandoval. Shit! Pamilya? Nanginginig ang boses ko habang nagtatanong sa kaharap ko habang nakaturo ako sa papel. Uminom ng kape ang private investigator ko at tumango-tango. Definitely yes. Seryosong sabi nito na mas lalong nagpabilis ng tibok ng puso ko. Napasandal ako sa backrest nang wala sa oras dahil sa panghihina. Napamaang ako dahil hindi ako makapagsalita. Nagbara ang lalamunan ko. Napatingin ulit ako sa PI ko nang meron itong kinuha sa ilalim ng envelope na isang picture. Nilahad niya ito sa akin at tumambad sa akin ang family picture ni Danica, Lucio at Sofia. Kaagad pumasok sa isip kong magulang ko. Ang mami ko at ang daddy ko. Sofia is not my sister. Hinabol kong hininga ko. Kumabog ang dibdib ko dahil sa kaba. Shock! Gulat na gulat ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Halos hindi ko matanggal ang paningin ko sa family picture nila. All this time niloloko nila si mommy. Niloloko nilang magulang ko. Nanghina ako. I don't know what to do. I don't know how to react. Naguguluhan ako. Nanginginig ang katawan ko. Ibig sabihin may kinalaman si Danica at Sofia sa nangyari sa akin? Ibig sabihin meron din silang kinalaman kung bakit ako nakidnap? Anong plano nila? Anong kailangan nila? Bakit nila to ginagawa? Damn, para akong mababaliw kakaisip. Natulala ako ng ilang saglit at hindi pinansin ng PI kong nagsasalita tungkol sa background ni Lucio. Lucio is Danica's husband and Lucio is Sofia's father. Si Lucio ang kumidnap sa akin. Niloloko nilang magulang ko. Matagal na nilang nilokong magulang ko. Miss, are you with me? Bumalik lang ako sa ulirat nang narinig ko ang boses ng PI ko. Napatingin ako dito, tumambad sa akin ang nananansya ng tingin. Yeah, I'm sorry. I have to go. Just send me your bank account. I send you the money. Thank you so much for the information. Kaagad akong tumayo kahit nangihina. Ang gulo-gulo ng isip ko ngayon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Iniwan ko doon ng PI ko, saka ko binalik ang sunglasses ko at sombrero. Kinakabahan ako. Naguguluhan ako at hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pagkatapos ng nalaman ko, hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa Pilipinas. Hindi ko mapigilang hindi mag-alala sa magulang ko. Pumikit ako ng mariin, saka ako pumasok sa kotse nang makalabas ako sa restaurant. Inutusan ko kaagad ang driver na umalis. Tumingin ako sa bintana. Si Danica, Sofia, ay merong kinalaman sa nangyari sa akin. Bakit nila to ginagawa? Ang ama at asawa ni Sofia ang kumidnap sa akin. Pinagtagpi-tagpi ko lang ang inisip ko. Plano din ni Sofia tungkol sa hotel. Nakatabi ko si Tomas para magalit sa akin ng magulang ko, lalong-lalo na si Kiel, at mapalayas ako. Nung lumabas ako at pinagsarhan ako ng gate, planado din ang pagkidnap sa akin. Bakit? Bakit nila ginawa yon? Naguunahang umagos ang luha ko. Muntik na akong mamatay dahil sa ginawa nila. Muntik na akong mawala sa mundong ito. Muntik na. Bakit nila ito ginagawa? Pumikit ako ng mariin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ang gulo-gulo. Kung pwede lang ipakulong kaagad ang Lucio na yon kasamang pamilya nito. Pero wala akong sapat na ebidensya. Hindi sapat ang boses na ebidensya ko. Sinong maniniwala sa akin kung sasabihin kong si Lucio? Tapos wala na akong ibang ebidensya. Pero sigurado akong si Lucio yon. At hindi ko alam kung sinong kasama niya. Pumikit ako ng mariin. Dahil kahit anong kumbinsi ko sa sarili ko, hindi ko pa rin maiwasan na hindi mag-alala.
Lumabas ka agad ako ng kotse nang narating namin ng hotel. Nagmadali akong pumasok sa loob. Hinihingal ako dahil sa kaba. Naguguluhan ako sa kung anong dapat kong gawin. Ang gulo-gulo. Nangihina akong pumasok sa kwarto namin at tumambad sa akin ang aking anak na nanonood ng TV. Wala sa sariling tumabi ako sa anak ko. Gulong-gulo ang isip ko ngayon. Galit ako sa magulang ko, kinamumuhian ko sila dahil sa ginawa nila. Pero hindi ko pa rin naman gugustuhin na mapahamak sila at maloko. Pumikit ako ng mariin dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pupuntahan ko ba? Umiling ka agad ako dahil ayoko nang bumalik sa Pilipinas. Babalik ang trauma ko kapag babalik ako doon. Masaya naman ako dito kasama ang anak ko. I guess hindi ako makikialam dahil pamilya nila yon. After all, hindi na ako Perez. After all, tinaboy at tinanggihan nila ako bilang Perez. After all, kinalimutan na ako ni Dad. Gulong-gulong isip ko para akong mababaliw. Naguguluhan ako kung anong gagawin ko. Tinaboy na nila ako. Kinalimutan ako ni Dad bilang anak nito. Kaya bakit ako makikialam? Pero ayaw ko rin silang mapahamak. Konsensya ko kapag napahamak ang magulang ko. Magulong isip ko nun. Hindi ko alam kung uuwi ba ako para sabihin sa magulang ko ang totoo o mananatili ako dito at magiging masaya na lang kasama ang anak ko. Pero paano ako magiging masaya kung walang ibang laman ang isip ko kundi ang magulang ko? Paano ako magiging masaya kung ang mga magulang ko ay nasa panganib? Paano ako magiging masaya kung ang magulang ko ay naloloko ng isang taong pinagkakatiwalaan nila ng lubusan? Kaya sa huli, here I am. Nagkukumahog pumasok sa private jet ni tita papuntang Pilipinas kasama ang anak ko. Gusto ko silang hindi isama, pero makulit si Manang at ang anak ko. Hindi matatahimik si Manang pag malayo ako sa kanila, lalo na ang anak ko. Hindi ako mapakali. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Kinakabahan ako. Alam kong malaking kasalanan ng magulang ko sa akin. Pero babalik lang ako doon para sabihin sa kanilang totoo. Hawak-hawak ko ngayon na magpapatunay na hindi anak ni Mami si Sophia. Kung ganon, asan ang totoo kong kapatid? Pinilig ko ang ulo ko at hindi na muna nag-iisip. Are we going back to the Philippines, Mommy? Biglang tanong ng anak ko. Niyakap ko ito at tumango ako. Hapon ang alis namin kaya paniguradong gabi na makakabalik kami sa Pilipinas. Sleep, Austin. Bulong ko dito. Naramdaman kong tumango ito. Hinalikan ko ito sa noo at tiningnan pagkatapos. Pinikit nito ang kanyang mga mata bago nahiga sa kandungan ko. Bago ako nagpasyang umalis sa Spain, tinawagan ko muna si tita na ipasundo kami. Nagulat siya sa desisyon kong bumalik sa Pilipinas, pero wala na akong oras para magpaliwanag. Saka na kapag nasabi ko na sa magulang ko, babalik din ako sa Pilipinas dahil bukod sa panloloko nila sa magulang ko, gusto ko ring bigyan ng hustisya ang sarili ko. Gusto ko ring managot sila sa ginawa nila sa akin. Huminga ako ng malalim at tiningnan ng anak kong mahimbing ang tulog.